Okay, sa pag-create ng ating column na itong ganitong shape, hexagonal, pwede kasi natin gawin yung halimbawa, bibigyan ko lang kayo ng sample. Halimbawa, yung slab, kapag nag-click ka rito ng halimbawa is 3,000, you don't have to follow just demo it to you. And then, ginawa natin siyang front, and then halimbawa is 10 meters. So I can use the slab to column, pero pwede ko siyang palitan ng handle dito sa ito, halimbawa ay 300, 300. Okay? I can use the slab. Pero sa shape, pwede tayong tumingin ng hexagonal shape under ng column. Type lang natin dito is sphere. So hanapin natin kung meron tayong shape na ganito. Punta tayo dito sa user parametric cross section. So dito mapapansin nyo maraming mga iba-ibang shape na available by default. Okay, hanapin ngayon natin itong hexagonal column na to or yung shape na ito. I think meron akong nakita before. Since this one is parametric, ibig sabihin merong shape, then we can just simply change the size. Ayun. Nope. I think dito na. It's like a wall eh. Ayun, this one. Hindi. Eto, this one. Okay? So kung mapapansin nyo, meron siyang octagon. Octagon. So ngayon, ano yung B? Yung B natin is, let's say, 5 meters. 5 meters yung B. And then, yung H, gawin natin na yung H gawin nating 2.5. Iba pala yung way nito, hindi siya chamfer. Anyway, should be okay. And then yung B1, para magkaroon siya ng chamfer, sabihin na natin na 4.5. So meron siyang 250, gawin nating ganong kalaki ba yung chamfer na gusto nyo. And any chamfer, let's say 4.4. Para 300 yung chamfer. And then, itong 2.5, gawin natin siyang 2,000 lang. Tingnan natin kung anong kalalabasan nito ha. So, 5,000, 4.4, 2.5, and 2,000. So, yan na yung magiging shape natin. 5,000 yung width, 2,500 yung 5,000 yung depth, 2,500 yung width, and then yung chamfer niya is according doon sa B1 and H1. Apply. And okay. And then, this time around, let us change the color. So, top is 10,000. And then, i-click nyo tong center. So, ito yung ating column. So, ngayon, kung naliliitan tayo doon sa chamfer, we can always change it. So ito, halimbawa, instead na 4.4, gawin natin 4,000. Ano. Okay? And then, ito, sa halip na 2,000, gawin natin 1.8. So, you can decide kung anong chamfer ang gusto nyo. Yeah. Ito. Open ko lang yung ano. Okay, this one. Okay, ang next natin ngayon is yung crosshead. The crosshead. Okay, for the crosshead, ang crosshead natin, kindly
press Control I, and then paki-open yung PR1. PR1. So ito ngayon yung ating elevation para sa ating crosshead. So sa crosshead, kailangan naman natin gumamit ng beam. Okay, beam. And then kindly type crosshead. Crosshead. And then ano yung profile natin? Ang profile, ang depth ng profile natin is let's say 2,500. And then by 2,500 yung depth, and then yung width natin is sabihin natin na 3,000. Okay? So change natin to sa ibang kulay. And then at depth behind. So all you have to do is to pick from 1 to 3. Expand nyo lang. Ito yung kanina tinatanong sa atin, ano? Do not show this message again. Kapag i-click mo yung expand, lagi siyang mag-e-expand. Okay, so ito na ngayon yung ating crosshead. Okay. So once na meron tayong crosshead, ang gagawin naman natin ngayon is ikakat natin siya according to this shape. Okay? Magkakat ngayon tayo according to this shape. Sige, tapusin nyo muna yung crosshead and then we will continue to cut this. Okay, we're going to have a modification here. Kung mapapansin nyo, ang width, ang length ng ating, what do you call that, crosshead is 12 meters. Gawin natin 8 meters siya. So paano? Naalala nyo, kung familiar kayo sa SketchUp, so meron tinatawag doong push-pull tool. So ganun ang gagawin natin. Sige sir, good morning. Okay, sa push-pull tool, all you have to do is select natin itong direct modification. Mapapansin nyo, meron tayong direct modification dyan. I-turn on nyo siya. So yung iba sa inyo, naka-turn on na yan, by default. I-turn on nyo lang yung direct modification. And then look. Once na naka-turn on yung direct modification and then sinelect mo yung crosshead, ang mangyayari dyan, select mo yung crosshead. Select crosshead, and then mapapansin nyo na na-click ko yung surface, pwede mo siyang i-push, push and pull. So halimbawa, ipupush ko to ng 2 meters. Push ko siya ng 2 meters. Then 2 meters. And then yung kabila naman, ipupush ko siya ng another 2 meters. Okay? Or sorry, gawin natin 1.5 lang. Or 1 meter lang. Sorry, 1 meter. Push natin siya ng 1 meter. So, naging 10 meters na siya. Ngayon, kung nahihirapan tayo doon sa push-pull, mapapansin nyo, may makikita kang arrow dito, yung arrow. Once na i-click mo yung arrow, pag sinunod mo yung direction ng arrow and then nag-type ka ng halimbawa 1,000, enter. Diba? Sumusunod siya doon sa arrow. Kapag habang nakaselect yung arrow, nag-type ka ng negative 1,000, then babalik siya. So, yan yung gamit ng direct modification. Kahit yung width nito, pwede mong palaparin. Okay? Or yung height, pwede mong pataasin. So, yan yung direct modification. So, gawin lang natin 10 meters, ha? 10 meters. And then, once na magamit na natin yung direct modification, you can just simply turn it off.
Okay, save natin. So this time around, we're going to cut this, ha? So, Control 2. Ngayon, paano natin siya ika-cut nang wala naman tayong reference ng dimension? Okay, remember, in Tekla structure, meron tayong tinatawag na construction point. Under Edit, meron ditong construction point. This one. Sa construction point, mapapansin nyo, meron ditong a long extension of 2 points. Kindly select a long extension of 2 points. Ano ba yan? Select nyo siya, lalabas ngayon dito yung point input, yung value. Halimbawa, gusto nating mag-offset ng 2,500 from this point. So, ibig sabihin, from this point, mag-offset siya ng 2,500. So, magkakaroon dito ng point. Okay? So, all you have to do is to type 2,500. Apply. So look at this, ha. Kung mapapansin nyo, along this line, mag-click ako dito sa left side, anywhere on the left side. And then, ang important pick point ko is yung second point. Kasi, doon sa second point, doon magsisimula yung offset ng 2,500. So look. There you go. Nakuha nyo? Again, point, projected points on, a long extension of 2 points. So dito naman tayo sa kabila, magse-select ako ng point anywhere in this line. And then, yung second point ko, make it sure na dito sa corner nitong beam. Kasi, doon sa corner ng beam, doon mag-offset yung 2.5. So, ayun na yung 2.5. Okay. Do that one. And then, yung next, gagamit pa ulit tayo ng ibang option sa points, construction points. Continue. So, kung ang option natin is magkaroon ng offset na 2,000 dito, here, 2,000. Apply. So, hindi posible yung 2,000. Kasi nga, wala akong reference dito eh. Ang gagawin ko is, I'll put here negative, apply. So, ang reference ko is ito pa rin. Look what will happen. Pick this one, and then pick this. Ayun. Bumalik siya dahil negative. Okay, ang other option is this. Other option is, i-select mo naman tong parallel 2 points. Itong parallel 2 points, mas madali. Bakit? Kasi parang nag-o-offset ka. Yung 2 points, ino-offset mo. So, select mo siya. Type mo lang dito ay 2,000 or negative 2,000 as well. Apply. So, look. Kapag nag-pick ako from left side to right side, makita mo yung arrow? Positive, di ba? So, ipapalo niya yung arrow. Kapag right side to left side, negative. Okay? So, positive. Ayun. Meron na tayong dalawang point na in-offset. So, pwede mo na siyang i-cut. Line cut. This one. Line cut. This one. So, ito na yung shape ng ating beam. Okay? Sige. Kindly try that one. Pakilagyan nyo muna ng points and then ulitin natin tong line cut. So sa line cut, meron na tayong part dito. Line cut, pick nyo yung part. By the way, dito pala sa part is kapag nakasolid ka, pwede mo siyang i-click dito. Okay? Pwede mo siyang i-click. Pero kapag ikaw ay naka-control 2, hindi mo siya pwedeng i-click dito. Look what will happen. Object not found. Kasi ano yun transparent. So, kailangan gamitin mo yung control 2, control 4 functionality natin. So, halimbawa, kung gagawa ka ng line cut, control 4 muna, click, and then control 2. Then 1, 2. Okay? Again. Ngayon, kapag naka-transparent view ka at gusto mong iselect yung object,
kailangan mong iselect is yung edge. Itong edge. And then 1, 2. Mag-highlight naman yan, kaya makikita mo na nakaselect siya. Then, ito na yung ating crosshead. Okay, so ngayon dito sa ating crosshead, i-close natin to. So, i-copy ngayon natin to 3 times. Select. Okay, select. Right-click. Copy. Copy. Sorry. Sige. Select. Right-click. Copy special. Linear. So, going to X. So, from this point to this point. So, kapag nag-pick ako ng 2 points, lumalabas dito yan, yung value sa dialog box. So, 2,5, ang gagawin ko lang dyan is copy 3 times. Copy. Ayun. Kung mapapansin nyo, ang ginawa nating crosshead is made of beam, na rectangular beam, and then ikinat natin. So, basically, sa ating profile database, meron ditong tinatawag na PCTRI. So itong PCTRI, okay, kung susundan natin yung profile nitong ating crosshead, ang B value dito is 10 meters. 10 meters. Ang B2 value is 2.5. B2 is 2.5. And then, ang height nito is 2.5 din. And then, yung H2, gawin natin 1.5 lang. Pero yung ginawa natin is 2.5. So, apply and okay. So, paano natin gagamitin to? So, look. Kapag nag-pick ako dito ng 2 points, eto siya. Ang gagawin ko lang dyan is, i-rotate ko siya below. Yes. See? And then, rotate ko siya ng front. So, same lang din siya. Ito is without a cut. So, pwede natin gamitin yon. So, ulit ha. Halimbawa, ito wala tayong, itong dalawa na to, papalitan ko. So, halimbawa, from here, select ko lang siya, 1, 2. Ayan o. 1, 2. So, wala na tong cut kasi ginamit ko yung profile from our database. I-try nyo hanapin yung PCTRI. PCTRI. Ito siya. So, kung gusto natin ng merong halimbawa, additional 500 dito, ang gagawin lang natin is, look, pwede tayong maglagay dito ng negative 200 and then here is 200. And then modify. So, meron tayong wing. Ulit. This one, negative 200 and then this one is 200. Enter. So, yun. Ito na yung ating crosshead. PCTRI. So, i-click nyo lang to and then type nyo rito sa filter, PCT, filter. Ayan lalabas na siya. PCT star filter. So, lalabas na siya. Kailangan nyo lang sundin itong value na to. 10,000, 2,000, 1,500, and 2,500. So, at least meron tayong dalawang different way ng pag-create ng ating crosshead. Gaya ng nabanggit ko, in Tekla structure, there are different ways to do things pero same outcome and same output. Before we add the bridge deck, okay, the box gear there, I want you to add a point here.
So kung mapapansin nyo dito, itong surface, itong taas na to, kailangan natin mag-pick. Kailangan natin mag-pick dito sa center. Okay? So kung wala tayong reference, kailangan natin mag-add ng point. So meron tayong tinatawag na online. Online. So under the construction point, merong online. Itong online. So ano itong online? This online will divide the points. Depende kung how many points you want to use. So halimbawa, by default, ang divide lines point is 1 point. So ibig sabihin, pag ipinik ko tong midpoint nitong top ng ating crosshead, 1 and then 2, ayun, maglalagay siya ng point doon. Ulit ha. So here, 1, 2, maglalagay siya ng point sa taas. 1, 2, maglalagay siya ng point doon. So halimbawa, in this case, ngayon, kung ang ilalagay natin dito is bridge girder, ang gagawin natin is this. Hatiin natin to sa 3. Gawa tayo ng 2, apply. 1, 2. And then 1, 2. So meron tayong 2 points dito, no? Tanggalin natin tong center point. Okay? So dito ngayon, ang gagawin natin is using the online. Ginagawa ko lang is nagdi-divide ako ng points. So halimbawa, gusto natin ng 4 equal spaces. Apply. So pick mo to 1, 2. Tingnan natin. Ayun 4 equal spaces or 5 equal spaces 'yan. And then ito, or sabihin natin 3 lang pala, 3. 3 equal spaces. Or 4 equal spaces. Apply 4 equal spaces here. 1, 2. Ayun, dito is 1, 2 rin. So, there you go. So, magagamit natin yung mga construction point na yan later. Kapag nag-add tayo ng ating box girder or yung bridge girder. Okay, so just leave as it is and then don't forget to save your work. Save it. Okay, so to add the profile from AutoCAD, punta tayo dito sa right hand side, makikita nyo yung application and components. So, punta tayo doon sa right-hand side, Application and Components. And then, i-type nyo lang dito yung DWG. DWG. Sige, type nyo yung DWG. So, sa right-hand side, makikita nyo yung dulo na 4 na icon. I-click nyo siya. That is Application and Components. Pag lumabas yung Application and Components, type nyo lang DWG. So, meron tayong component na nakalagay dyan, DWG Profile to Library. Ibig sabihin, yung drawing natin sa DWG, yung shape, is i-import natin para magamit natin as a profile sa ating library. Okay? Then, again, just make it sure, kung gagawin natin to later, make it sure na yung profile natin doesn't have any dimension, doesn't have any annotation. Kailangan is just a simple profile. Okay? Gaya nung nandyan sa example natin. Okay, so all you have to do is to double-click the profile to library. And then under this one, you can see the parameters. And then here, you click the input file. Ibig sabihin, ibabrowse natin yung profile. Ang file name na nilagay natin dyan is boxgirder.dwg. Boxgirder.dwg. So,
So kindly open it. Ah, wala siya. Okay. Sir, pakopya yung ano. Box Girder DWG. Yung whole Dennis folder meron dyan. So on the section name, once na naselect na natin tong Box Girder DWG, and then yung section name, type lang natin BDEC. Okay? BDEC. So yan yung section name, pero ang profile name, iba pa rin yung profile name. Yung profile name, yun yung makikita natin doon sa ating library. So ang profile name, halimbawa is, type natin is DEC 2 meters. Maybe 2 meters yung height. Depende kung ano. Hindi ko rin alam kung ano yung height. Pero you can type any number. Kasi yung profile name, usually meron tayong number na nilalagay. Okay? So for your reference lang naman. Kasi posible na yung bridge deck natin is ang height 1,000, 1,500, or 2,000. So meron tayong reference. And then, under the profile attributes, select lang natin yung question mark. Kasi hindi natin alam yung shape. Wala ring available na shape dito sa type. So question mark lang. And then apply. Okay? Apply. Nakalagay dyan, pick position. Pick position. So mag-pick ka lang ng position. Lagay muna natin dito kasi hindi pa naman natin gagamitin. Ang ginagawa pa lang natin ngayon is ini-import pa lang natin yung profile. So kaya you can pick any position here. 1, 2. So ayan, nagrara na yung component para makuha niya, ma-save na siya. Yung running na yon, nakita nyo, nagra-run siya. Ibig sabihin, isinesave niya na siya. Yung profile ay nagsesave na sa ating database. So you can close this one now. You can close this one now. Kasi kapag ginamit mo na itong profile na to, hindi na itong component ang gagamitin natin. Ang gagamitin na natin is itong, look, DEC 2000. Naandito na siya sa ating concrete beam. Punta ngayon tayo dito sa concrete beam. Type natin dito is bridge deck. Bridge deck. And then here, type natin is DEC 2000. Alright? DEC 2000. So, ayan na. Ang ating So, all you have to do is to pick 2 points. 1, halimbawa hanggang dito. 2. Oops. Baliktad. So, no worry. Front. Top. Sorry, top. So, ito na yung ating bridge deck. So, again, once na na-select natin yung DWG, okay, at na-create na natin siya dito, we don't need to use this anymore kasi nag-save na siya sa ating profile. Okay? So, ang gagawin ngayon natin, under beam, nandito na siya, naka-save na siya rito sa ating database. See? Ito, Bridge Deck 2000. Ang gagawin pala natin, kailangan natin siyang i-up ng konti, lagyan natin siya ng bearing. Okay? So, lalagyan natin siya ng bearing. So, kung i-up natin siya ng konti, okay, all we have to do is to select this and then zero natin to. So, kung mapapansin nyo, dito sa front, ilagay lang natin dito is 250, enter, tataas siya. 250, enter. So, ibig sabihin, from front, nag-move siya ng 250. Nako-control natin yung movement niya. Yung bearing, kasi yung bearing, meron na akong ginawang bearing dyan. Hindi na natin siya i-model. Under uli ng application and component, I want you to select these 3 bars. Okay? Select the 3 bars.
And then, import custom component. Okay? Click nyo yan. Select the 3 bars, import custom component. So ngayon, yung ano yung custom component na i-import natin? Going back to the folder, yung sa Dennis folder, may makikita kayo dyan ng HYD bearing. So, i-import nyo yun. So, import. And then, sa akin kasi, nasa ibang location ako. And I think nasa... Nasaan ba yun sa akin? Sa custom component yata. Ayun. HYD bearing. And then, open. So ngayon, paano ngayon natin makikita yon? Once na na-import nyo, wala namang kumbaga, makikita nyo dyan, imported na siya. Paano natin makikita? Type nyo lang dito sa search ay bearing. Ito, this one. So this is a custom component. Ang question ngayon is how to use this. Okay? Should be select the part and then pick the point. Lalabas siya dyan. Okay? So siguro gawin lang natin na 60, 60 to. Or yes, modify. Naka-straight siya. So apply. So, 50-50. Ginawa, kasi, ang idea nitong bearing na to, kung sakaling naka-slope, so, nagpa-follow siya doon sa slope. Kaya, meron siyang value dito. So, pero kung gagawin yung same siya, then straight lang. Ha? Lagay mo na lang sa desktop mo, sir, yung buong folder. Gamitin ko yung, dito, gagamitin ko siya dito. Kung mapapansin nyo, pag ipinik ko tong part na ito, ayusin ko muna to. Lagyan ko ng extension ng 300. Modify. Okay. So halimbawa, ginamit ko siya sa dito sa side na to. 1 and then 2. Zero. Modify. And then Z. Ayun. So nagpupunta siya sa center, di ba? Center. Oops, sorry. Ay, hindi. Nag-pick na pala siya doon eh. Okay na siya. Pumunta na siya doon. Oh. Kaya lang, i-type nyo lang yung yung wag naka-auto. Wag siyang naka-auto. Pero, dito ko siya ipinik eh. Alam, kung halimbawa dito sa Z is 500, modify. Hindi siya. Okay, 0. Modify. And then itong horizontal offset is 500, modify. Ayun. So ito yung control niya. Oh. Halimbawa, negative 2,500, modify. Ayun. Pwede mo pala siyang makontrol pero using the general. So, kung i-apply mo siya, halimbawa, positive naman to, positive 2.5. Apply. And okay. So, i-pick mo siya uli. 1, 2, 3. Ayun. Or, kung masyadong malayo, negative 2,000. Modify. And then this one is positive 2,000. Modify. So, pwede mo pa rin pala siyang may control. Kasi, nung isang araw, ang ginawa namin dito is in-explode and then we move. So, nalimutan ko na meron pala siyang control dito sa, sa loob. Okay? So, ito yung ating sample ng bridge deck. A very basic one. Siyempre, very basic. Para lang at least ma-feel nyo kung paano gamitin yung sa modeling. And then afterwards, siguro later,
wala na tayong... Okay. In the afternoon, we're going to add the reinforcement. Okay? We're going to add the reinforcement. So at the moment, ang ginagawa natin is gumagawa pa lang tayo ng what do you call that? Modeling. Okay, by the way, kung mapapansin mo na i-set up natin itong halimbawa dito, kung i-move natin siya, siguro move natin siya ng 2 meters. Ayun. And then copy. Pwede mo na siyang i-copy rito ng 4 meters. Ayan. And then, kung gusto mo siyang i-copy from one box girder to another, i-select mo lang itong dalawa na to. Select, and then right-click, copy special to another object. Ano yung copy special to another object? Pag ipinik ko tong to another object, i-select ko lang yung source, and then ito yung destination. Kakopy na siya doon sa other side. Okay? Again, select. Halimbawa, itong dalawa na to. Select, right-click, copy to another object. So, select mo tong source, and then ito yung destination. Lilipat siya sa kabila. So, ganon din sa reinforcement. Kung meron ka ng reinforcement dito sa isang to, pwede mo siyang i-copy to another object. Yeah. Yeah. Hindi. So far, dito sa component na to, you have to control manually. Pero yung automatic na yon is possible kung gagamit ka ng third party like Grasshopper or may mga software na kailangan mo nang gamitan ng script programming. Pero minsan, you spend a lot of time to program that simple thing. Much easier to control it here. Kaya meron tayong parameters . So, mas madaling i-control. Okay, so, ang next natin, kung tapos na tayo dito, meron pa akong gustong ipa-import sa inyo. Punta tayo ulit dito sa import. Import. Custom component. This time around, ang i-import naman natin is yung bridge girder. Okay? Bridge girder. So, saan natin kukunin yon? Select nyo yung UEL. Bridge girder UEL. So, open. Nakita nyo? Bridge girder UEL. So, click nyo lang siya and then open. UEL. So, dito makikita nyo, bridge girder. Ayun bridge girder. Pero, along this, meron kasing profile na ginawa ko dyan. So, kailangan pa rin nating import yung profile. So, paano natin i-import yung profile? Under ng, punta kayo sa catalog. Okay, catalog. Kasi dito, kapag ginamit natin itong bridge girder, hindi pa siya kompleto. Mapapansin nyo, tingnan nyo. So, kulang. Okay? Meron pa akong I section na ginawa para makumpleto. So, paano natin kukunin yon? Okay, go to the catalog. Catalogs. And then, profile catalog. So, sa menu, catalog, profile catalog. So, under this, you click import. Import. So, punta uli kayo doon sa, from Dennis. And then, makikita nyo dyan, BR profile. Select nyo yung BR profile and then hit OK. BR profile. LIS, not LIS, Hit OK. And then, select nyo yung BR profile and then merge. Merge and then continue.
So, dito sa ating profile catalog, once na inihit mo yung, once na sinelect mo yung okay, maglalagay dyan, save. Save changes. Kapag walang lumabas na save changes, ibig sabihin, wala kang na-import na bagong profile. So, isave mo lang yung changes, and then that's it. So, ngayon, tingnan natin ha, kanina, nung ginamit ko tong bridge girder, ang lumabas lang yung dalawang block. So ngayon, after importing that one, ito na yung bridge girder ko. Okay? Are we clear? And then, ilagay lang natin yung bridge girder doon sa taas. Ayun, no? Taas. This one here. Pero, kung mapapansin natin, nasa baba siya. Yung position, gawin natin siyang 0 and then front. Modify. Or gawin natin front 250 uli. Modify. Para pwede tayo maglagay ng bearing dyan. Okay? Apply and okay. Or else you can copy. By the way, dito pala, kasi kailangan natin pala siyang i-extend, pwede mo siyang gamitan ng direct modification. So sa direct modification, so i-click mo lang to, and then you type, let's say, another maybe 1,000. Enter. See? And then here, i-click mo lang yung arrow. So kung mapapansin mo sa direct modification, meron siyang arrow. Itong arrow na to. Click mo lang to ng 500. Ayun. So all you have to do is to copy. Copy from this point to this point to this point. So meron na tayong bridge girder dyan. You can make it 5 or you can make it 4. So depende sa pagkakalagay nyo ng reference. Okay?